Tumunog ang telepono ni Marco Fontana sa ika-15 pagkakataon sa loob lamang ng 20 minuto. Nangangatog ang kanyang mga daliri habang hinahawakan ang aparato at ang boses sa loudspeaker ay isang bagyong puno ng galit sa Mandarin. Wala siyang maintindihan kahit kaunti. Nagsalpukan ang mga salita na parang nag-aalimpuyong alon sa dagat at ang tanging naunawaan lang niya ay ilang numerong tunog ay nakakagulat at nakakatakot. Bumagsak na sa harapan niya ang kasunduan kasama ang grupong mamumuhunan mula sa China at wala ni isa ang makakatulong sa kanya sa eksaktong sandaling iyon. Umalis ang kanyang profesional na tagasalin kagabi, sawang-sawa na sa walang puknat na schedule at sa bigat ng responsibilidad ng paghawak sa negosasyong milyon-milyong dolyar ang halaga. Ang 3 iba pang language specialist na sinubukan niyang kontakin ay hindi sumasagot sa telepono. Biyernes ng hapon yun at sa Lunes ng umaga, kailangan na niyang maipasa ang kumpletong kasunduan o panoorin na lang habang naglalaho sa hangin ang 200 milyong dolyar. Bago tayo magpatuloy, i-comment niyo muna kung saang lungsod kayo nanonood. Umupo na lang at i-enjoy ang kwentong ito. Sa ika-32 palapag ng punong tanggapan ng Fontana Industries, ang air conditioning ay lumilikha ng malamig na simoy na taliwas sa matinding init ng pagkabalisang bumabalot sa silid. Paikot-ikot si Marco sa loob ng kanyang opisina at bawat tunog ng mamahalin niyang sapatos na gawa sa Italianong balat sa sahig na marmol ay parang paalala ng imperyong kayamanan na kanyang itinayo na ngayoy tila unti-unting guguho. Mula sa pintuan, pinanood siya ng kanyang assistant na si Patricia, isang babaeng nasa early 40s, nakasuot ng designer outfit at may matang palaging nagkakalkula ng bawat sitwasyon. Ang ekspresyon niya ay pinaghalong huwad na pag-aalala at halos hindi maitago ang tuwang nararamdaman. Matagal na siyang naghintay ng pagkakataong ito ang madapa si Marco. Ang magkamali ito ng sapat para mapilitan ang board of directors na sipain siya palabas. Sana'y papalitan siya nito. Samantala, 27 palapag sa ibaba, sa labi ng gusali, kararating pa lamang ni Sofia Medina habang itinutulak ang kanyang courier cart. Nakasuot siya ng maliwanag na kahel na uniforme ng express courier, basang-basa ng pawis matapos ang 8 oras na pag-akyat at pagbaba sa hagdanan. Mabigat na nakasandal sa kanyang likod ang insulated delivery bag, puno ng mahahalagang dokumento at maliliit na parsela na kailangang maihatid bago mag-alas 6 ng gabi. 26 na taong gulang siya, ngunit ang maiitim na anino sa ilalim ng kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng edad na mas matanda pa roon. Matagal na siyang hindi nakakakuha ng maayos na tulog. Gabi-gabi niyang inaalagaan ang kanyang inang may malubhang sakit sa bato, nangangailangan ng dialysis 3 beses kada linggo. Kaunti lamang ang sinasaklaw ng kanilang medical coverage, kaya 3 trabaho ang kinailangan niyang pasukan upang hindi sila malubog sa utang. Tiningnan ni Sofia ang delivery schedule sa kanyang cellphone na may basag ang screen. Binili niya ito ng second hand. Ika-32 palapag, opisina ni Marco Fontana. Mahalaga at sensitibong dokumentong legal mula sa opisina ng isang abogado. Malalim siyang huminga at tumungo patungong elevator, dumaan sa tabi ng mga palamuti at bihirang halamang tropikal na malamang ay mas mahal pa kaysa sa kinikita niya sa buong taon. Tiningnan siya ng mga guwardiya gamit ang karaniwang tinging walang pakialam at may halong pangmamaliit na kadalasang nakalaan para sa mga nagtatrabaho sa serbisyo. Hindi na ito bago sa kanya. Ipinakita niya ang kanyang courier ID badge, nagsulat ng pangalan sa guest log at tumayo sa pila habang hinihintay ang pahintulot na makakyat. Ang elevator ay gawa sa makintab na salamin at hindi kumakalansing na aserong hindi kinakalawang. Habang umaakyat ito,
Lumilitaw sa ilalim ang tanawin ng lungsod na tila obra maestrang pinaghalo ng ilaw at dilim. Nakita ni Sofia ang sarili sa salamin sa loob ng elevator at biglang nakaramdam ng hiya. Nakapanay-tail ang kanyang maitim na buhok, magulo at may ilang hiblang nakadikit sa pawisang noo. Maluwag ang kanyang uniforme, 2 sukat na mas malaki, na minana pa niya sa dating empleyado ng kumpanya. Ngunit hindi ang damit ang tunay na nagpapahiya sa kanya. Ang tunay na masakit ay ang paraan ng pagtingin ng mga tao sa kanya. Tila wala siyang saysay, tila isa lang siyang anino na gumagalaw para magdala ng mga parsela mula punto A hanggang punto B. Ang hindi alam ng kahit sino sa tore na iyon, kahit sa pinagtatrabahuhan niya, ay isa siyang pambihirang nilalang. Si Sofia Medina ay bihasa sa 6 na wika at hindi ito dahil nag-aral siya sa prestihiyosong mga universidad o institusyon. Hindi. Natutunan niya ang mga wikang yon sa pinakaluma at tunay na paraan, sa pamamagitan ng pangangailangan, ng instinct para mabuhay at isang matinding uhaw sa kaalaman. Nung siya'y bata pa, ang kanyang ina ay nagtatrabaho sa mga bahay ng dayuhang pamilya, mga diplomat at korporatibong ehekutibo na pansamantalang naka-assign sa lungsod. Sumusunod si Sofia kapag tapos na ang klase at habang naglilinis o naglalaba ang kanyang ina, nauupo siya sa kusina at tahimik na pinakikinggan ang mga usapan sa Ingles, Pranses, Mandarin at Aleman. Napansin ng kanyang guro sa elementarya na mayroon siyang photographic memory, ngunit hindi ito napalago dahil wala silang pera para sa espesyal na edukasyon. Kaya't si Sofia mismo ang nagsanay sa sarili, pinakinggan ang bawat salita, ginaya ang tono, inalala ang mga pattern ng grammar habang inaayos ang maruruming damit. Sa high school, habang ang mga kaklase niya ay nasa mga party, siya ay gising hanggang madaling araw, nanonood ng pelikula na may subtitle, nag-i-install ng libreng language apps at nanonood ng mga video lesson mula sa mga guro sa iba't ibang panig ng mundo. Natuto siya ng Koreano matapos siyang magkaroon ng matinding pagkahumaling sa mga Asian drama noong isang napakalungkot na bakasyon sa tag-init. Natutunan naman niya ang Italyano nang makapagtrabaho siya ng 6 na buwan sa isang pizzeria na pag-aari ng lalaking mula sa Naples na madalas magbahagi ng makukulay na parirala habang siya'y naghuhugas ng tambak na mga pinggan, ngunit nanatili itong lihim na taglay niya lamang. Walang bahagi sa resume na isinumiti niya bilang courier ang nagsasaad ng kanyang kahusayan sa 6 na wika. Ang tanging mga kwalipikasyong mahalaga ay ang kakayahan niyang magmaneho ng motorsiklo, ang kapasidad niyang buhatin ang mga paketing may bigat na hanggang 40 libra, at ang kanyang pagiging maaasahan sa pagtapos ng mga delivery sa tamang oras. Dumating sa mahinhing paghinto ang elevator sa ika-32 palapag, sinabayan ng malinis at sopistikadong tunog na tila hindi akma sa sitwasyon. Bumukas ang mga pinto at lumitaw ang isang pasilyo na may carpet na kulay krema, mga dingding na yari sa frosted glass at mga modernong likhang sining na hindi niya maintindihan ngunit alam niyang siguradong napakamahal. Tumungo siya sa reception area kung saan sinalubong siya ng sekretaryang may perpektong makeup at professionally manicured na mga kuko. Pinagmasdan siya mula ulo hanggang paa na may halos hindi mapansing ekspresyon ng pagkasuklam. Kilalang kilala na niya ang tinging iyon. Ilang ulit na niya itong nakita sa iba't ibang mukha sa iba't ibang panahon ng kanyang buhay. May padala para kay Ginong Fontana, aniya, gamit ang boses na sinadyang walang emosyon. Ito ang tono na matagal niyang pinino, hindi masyadong mahina pero hindi rin arogante. Inilahad niya ang Manila envelope na puno ng legal na dokumento, may nakatatak na urgent sa pulang tinta. Tinanggap ito ng sekretarya, maingat na iniiwasang dumikit ang kanyang mga daliri kay Sofia.
na para bang maaaring makapanghawa ng kahirapan ang isang haplos. "Diyan ka lang," utos ng babae bago mabilis na lumakad sa isang pasilyo sa gilid. Naiwan si Sofia sa tabi ng counter, medyo awkward ang pagkakapwesto ng kanyang delivery cart. Napansin niyang may mga boses na nagmumula sa kalapit na opisina. Mataas ang tono at puno ng tensyon. Isa sa mga tinig ay tila galing sa lalaking balisa, pilit na nakikipag-usap gamit ang putol-putol at mali-maling Espanyol. Pagkatapos ay narinig niya ang isa pang tinig nang gagaling sa speakerphone. Naggalit na galit at mabilis magsalita sa Mandarin. Naunawaan ni Sofia ang bawat salitang binanggit. Ipinahayag ng lalaki sa kabilang linya na iyon na ang huling pagkakataon na titiisin pa niya ang ganitong kawalang profesionalismo. Kanselado na raw ang kasunduan. Susundan daw ito ng kasong legal dahil sa paglabag sa mga napagkasunduang kondisyon. Ang unang reaksyon ni Sofia ay huwag na lang pansinin ang naririnig. Wala siyang kinalaman sa usapan, isa lang siyang tagahatid ng mga parsela. Pero may kung anong desperado sa boses ng lalaki ang nagpatigil sa kanya. Napaisip siya at pagkatapos ay may narinig siya na tuluyang nagpahinto sa kanya. Binanggit ng nasa speakerphone ang isang pediatric medical facility. May pondo raw na laan para sa mga batang pasyente na nakasalalay sa kasunduang ito. Mga batang nangangailangan ng agarang gamutan. Naalala ni Sofia ang kanyang ina, ang mahahabang oras sa dialysis center, ang mga resibong parang parating nagbabadya ng sakuna. Naalala niya ang mga batang may parehong madidilim na anino sa ilalim ng mata, katulad ng sa kanya. Hindi na siya nag-isip ng matagal, hindi na niya binigyan ang sarili ng pagkakataong umatras. Tahimik siyang tumungo sa direksyon ng opisina kung saan nagmumula ang mga boses. Bahagyang nakabukas ang pinto. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita niya ang isang lalaking tila nasa mid-40s. May mga hiblang puti sa gilid ng buhok, nakasuot ng mamahaling suit, malamang mas mahal pa sa buong motor niya, at nakasubsob ang ulo sa pagitan ng mga palad habang nakatitig sa teleponong nakaspeaker sa ibabaw ng mesa. Nagpapatuloy ang boses sa Mandarin at naintindihan ni Sofia na may ultimatum itong binibigkas, 60 segundo bago tuluyang putulin ang linya. "Pasensya na po sa istorbo," sabi ni Sofia. Bahagyang nanginginig ang boses, batid niyang nilalampasan niya ang isang hindi nakikitang hangganan na napakahalaga. Napalingon sa kanya ang lalaki at saglit ay lumitaw sa kanyang mukha ang matinding galit sa pagkaistorbo. Ngunit sa mga mata nito may nakita si Sofia na pamilyar. Ito ang eksaktong ekspresyon na nakita niya sa sarili, sa salamin, tuwing pagod na pagod siya galing ospital, tuwing wala siyang pambayad sa mga piling-piling gamot. Ito ang hitsura ng isang taong tuluyan ng naliligaw. "Makakatulong po ako," sabi niya. "Bihasa po ako sa Mandarin." At bago pa man makapagsalita ang lalaki, bago pa niya maunawaan ang kahindik-hindik na posibilidad ng mga nangyayari, dinampot ni Sofia ang telepono at nagsimula ng walang kamali-malisang pagsasalita sa Mandarin, walang kahit bahid ng banyagang accent. Bumuhos mula sa kanyang bibig ang mga salita na parabang tubig na matagal nang ikinulong sa dam at ngayoy malaya nang dumadaloy. Ipinakilala niya ang sarili bilang pansamantalang assistant ni G. Fontana, humingi ng malawakang paumanhin sa nangyaring hindi pagkakaintindihan at ipinaliwanag na nagkaroon ng teknikal na aberya sa mga naunang tagasalin. Maayos at propesyonal ang kanyang tono, may paggalang pero hindi nagpapakababa. Ginamit niya ang tamang honorifics at mga ekspresyong idiomatic na nagpapakita ng kaalaman at respeto sa kultura ng kausap. Unti-unti niyang naramdaman na humuhupa na ang galit sa kabilang linya ng tawag.
Pinanood siya ni Marco Fontana na parang nasasaksihan ang isang milagro sa harap ng kanyang mga mata. Nakanganga siya ng bahagya, ang mga berdeng matay nakatitig kay Sofia, isang courier na nakaunipormeng kahel na bigla na lang naging tagapagligtas mula sa tila hindi na maiiwasang kapahamakan sa pananalapi. Patuloy na nagsalita si Sofia habang mabilis na sumusulat sa notepad sa ibabaw ng mesa. Nililinaw ang ilang bahagi ng kontrata at nagmumungkahi ng alternatibong petsa para sa final review sa pamamagitan ng video conference. Pinanatili niyang buo ang pag-uusap sa loob ng 15 minuto at nang tuluyan na niyang ibaba ang tawag, binalot ng nakakabinging katahimikan ang opisina. Huminga ng malalim si Marco, tulad ng isang taong muling nakalanghap ng hangin matapos halos malunod. "Sino ka ba talaga?" tanong niya sa wakas, halos pabulong na lamang ang boses. At si Sofia biglang natamaan ng buong bigat ng kanyang ginawa ng hangganang propesyonal na kanyang tinawid, ay nakaramdam ng init na umakyat sa kanyang mga pisngi. "Ang pangalan ko po ay Sofia Medina. Nandito lang po ako para maghatid ng mga dokumento. Narinig ko lang na mukhang kailangan nyo ng tulong at dahil marunong ako ng Mandarin, naisip ko po na baka pwede akong makatulong." Unti-unting nawala ang kanyang tinig. Bigla niyang naramdaman na para siyang katawa-tawa, walang halaga, hindi nababagay sa mundong ito. Ngunit bago pa makasagot si Marco, bumukas ng malakas ang pinto ng opisina. Pumasok si Patricia, ang executive assistant, dala ang mukhang galit at gulat na magkahalo. "Anong ginagawa ng babaeng yan dito?" Mabilis niyang tanong. "Marco, hindi ito katanggap-tanggap. Isa itong kumpidensyal na pag-uusap at pinayagan mong makialam ang isang ordinaryong tagapaghatid ng dokumento." Tila punyal ang bawat salita ni Patricia at naramdaman ni Sofia ang sarili na parang lumiliit sa kinatatayuan. Naipaglaban niya ang isang kontratang nagkakahalaga ng $200 milyong, isang kontratang hindi mo naisalba. Sagot ni Marco at may bagong talim sa kanyang tinig. Tila hindi makapaniwala si Patricia. Hindi pwedeng totoo yan. Walang paraan na nakatulong siya ng seryoso. Malamang hindi niya na nga naiintindihan kung tungkol saan talaga ang kontrata. Humarap siya kay Sofia, dala ang ngiting punong-puno ng pang-uuyam. "Sagutin mo nga, iha, nag-aral ka ba sa isang prestihiyosong universidad? May diploma ka ba sa International Affairs o Financial Studies?" Ang paraan ng pagkakabigkas niya sa salitang iha ay nagparamdam kay Sofia na gusto na lang niyang maglaho. Tunog itong ginagamit ng matatanda sa batang may inosenteng pagkakamali, puno ng pangmamaliit. "Wala po," mahina niyang tugon. "Hindi ko natapos ang pag-aaral sa kolehiyo. Kumakayod po ako bilang courier." At sa mga salitang iyon, sa tapat na pag-amin na iyon, naramdaman niya ang bigat ng lahat ng pangarap na hindi natupad, ng lahat ng pagkakataong hindi dumating. Tumawa si Patricia, malakas at halatang peke. "Ayan, eksaktong punto ko, Marco, katawa-tawa na ito. Hindi mo pwedeng ipagkatiwala ang ganitong klasing negosasyon sa isang taong walang tamang kwalifikasyon. Nakikipag-ugnayan ako sa mga lisensyado at kinikilalang tagasalin. Bigyan mo lang ako ng hanggang bukas ng umaga at makakahanap ako ng taong karapat-dapat, yung may tamang kakayahan." Ang diin niya sa salitang tamang ay parang sampal, ngunit hindi na siya pinakinggan ni Marco. Ang atensyon niya ay nakatuon na sa notepad. Nasulat kamay ni Sofia, mga linyang may halong Mandarin at Spanish, mga terminolohiyang teknikal na naisalin niya ng may kamanghamanghang katumpakan. "Ilan bang wika ang kaya mong gamitin?" biglang tanong ni Marco. Napatingin si Sofia sa kanya, litong-lito. 6 po sa kabuuan," sagot niya. "Ingles, Pranses, Mandarin, Aleman, Italiano at Koreano. Sarili ko pong pinag-aralan lahat. Wala po akong sertipiko o anumang dokumento, basta sinanay ko lang ang sarili ko sa pag-uusap sa iba't ibang tao."
Namula ng husto ang mukha ni Patricia. Wala yang pinapatunayan. Kahit sino kayang mag-claim na marunong ng maraming wika, baka nga basic lang ang alam niya. Marco, kung pipiliin mong pagkatiwalaan ang babaeng yan at pumalpak ang resulta, ikaw ang mananagot. Hindi matutuwa ang board of directors kapag nalaman nilang ibinigay mo ang isang multimilyong kontrata sa kamay ng isang tagapagdala ng parsela. Binitiwan niya ang mga huling salitang yon na parang nagsasabi ng isang nakakahawang sakit. Tahimik si Marco sa mahabang sandali. Ramdam ni Sofia na tinitimbang siya nito, ang potensyal niya laban sa mga posibleng panganib, kalkuladong-kalkulado. Sa wakas, nagsalita siya. Kailangan kitang manatili rito. Humiling ng video conference ang Chinese Investment Group bukas ng umaga, 9:00 para suriin ang final provisions ng kontrata. Kailangan ko ang tulong mo bilang interpreter. Babayaran kita bilang external consultant. Standard fee na ibinabayad sa mga professional sa real-time interpretation. Lumutang ang mga mata ni Sofia sa gulat. Alam niya kung gaano kalaki ang bayad sa mga interpreter para sa ganitong klaseng proyekto. Higit pa sa kinikita niya sa loob ng isang buwang paghahatid ang halagang iyon. Hindi mo siguro siniseryoso yan, sabat ni Patricia. Marco, sisirain mo ang sarili mong karera. Ano ang iisipin ng board kapag nakita nilang isang hindi nakapagtapos na tagahatid ng dokumento ang nagsilbing kinatawan ng kumpanya sa isang international business meeting? Iisipin nilang tuluyan ka nang nawala sa katinuan. At sa isang bahagi ng argumento niya, may katotohanan. Ang pananaw ang lahat sa mundong ito. At alam ni Sofia kung paano siya magmumukha habang nakaupo sa mesa ng mga ehekutibo na nakasuot ng designer business attire. Wala akong pakialam sa opinyon nila, sagot ni Marco, at may bagong lakas sa kanyang tinig. Ang tanging mahalaga sa akin ngayon ay maisalba ang kontrata. At siya lang ang nagtagumpay na makipag-ugnayan sa kanila sa nakalipas na 24 na oras. Patricia, simulan mo na ang paghahanda ng mga papeles para kunin si Gingras Medina bilang temporary consultant. Pagkatapos ay tumingin siya kay Sofia. Kailangan mong dumating bukas ng 8:30 para mapag-usapan natin ang mga dokumento bago ang conference call. Kakayanin mo ba yon? Tumango si Sofia kahit na gumugulong ang kanyang isipan sa isang buhawi ng magkasalungat na damdamin. Kailangan niyang kontakin ang kanyang supervisor sa express courier para ipaliwanag na hindi siya makakapasok kinabukasan. Kailangan niyang ayusin ang schedule ng gamutan ng kanyang ina. Kailangan din niyang makahanap ng damit na hindi ang kanyang kahel na uniforme. Ngunit higit sa lahat kailangan niyang tanggapin ang katotohanan na sa loob lamang ng ilang minuto, lubos na nagbago ang takbo ng kanyang buhay at hindi pa niya alam kung ito ba ay makakabuti o tuluyang magiging isang kapahamakan. Gabi ng araw na yon, halos hindi nakatulog si Sofia. Gising siya sa kanilang maliit na isang kwartong apartment na tinitirhan nilang mag-ina. Pinapaikot-ikot sa isip ang bawat impormasyong alam niya tungkol sa international commercial agreements. Kaunti lang ang kanyang kaalaman. Sa nakaraang mga taon, nagbabasa siya ng mga artikulo sa internet. Nakikinig siya sa mga usapan habang nagtatrabaho sa bahay ng mga mayayamang pamilya, pero hindi pa siya kailanman naging bahagi ng ganitong klasing negosasyon. Kinain siya ng pag-aalala na parang asido. Paano kung magkamali siya? Paano kung hindi sapat ang katumpakan ng kanyang pagsasalin? Paano kung tama si Patricia at isa lamang siyang nagpapanggap na walang tamang background? Naabutan siya ng kanyang inang si Doña Carmen, nakaupo sa maliit na lamesa ng kusina 3:00 ng madaling araw, napapalibutan ng mga papel na may mga salitang technical na iniresearch niya online. "Anak, bakit gising ka pa?" tanong ng matandang babae sa mahina niyang tinig. 55 na ang edad nito, ngunit tila 70 na. Dahil sa taon-taon ng mabigat na trabaho at patuloy na karamdaman.
Ikinuwento ni Sofia ang mga pangyayari sa araw na iyon at sa kanyang pagkabigla, ngumiti ang kanyang ina. Alam ko namang darating ang araw na yan. Ang galing mo sa mga wika, anak. Mula pa noong bata ka, para kang espongha. Lahat ng naririnig mo, natatandaan mo. Huwag mong hahayaang maliitin ka ng kahit sino dahil lang wala kang sertipiko. Ang tunay na kaalaman ay kung ano ang nasa loob mo. Ngunit kahit gaano pa ito tapat at puno ng pagmamahal, hindi nito tuluyang napawi ang kaba sa dibdib ni Sofia. Pagsapit ng alas 6 ng umaga, naligo siya at nagsuot ng tanging maayos na damit na meron siya. Isang puting blouse na nabili niya sa ukay-ukay at itim na slacks na medyo maluwag sa kanyang katawan. Wala siyang makeup kundi isang murang lipstick at ang kanyang sapatos ay rubber shoes dahil hindi niya kayang bumili ng sapatos na may takong. Tiningnan niya ang sarili sa basag na salamin sa banyo at napabuntong hininga. Ito na lang ang meron siya at sapat na ito. Dumating siya sa Fontana Industries Headquarters alas 8:15. Pawis na ang kanyang palad at malakas ang tibok ng kanyang puso na parang naririnig ito ng buong paligid. Ngayon, habang tumatawid siya sa lobby, iba na ang tingin ng mga guwardiya sa kanya. May nagsabi na raw sa kanila na inaasahan ang kanyang pagdating at binigyan siya agad ng visitor ID. Wala na ang pangmamaliit na naipakita nila kahapon. Muling dinala siya ng elevator sa ika-32 palapag, pero sa pagkakataong ito, sinalubong siya ng receptionist na may formal na ngiti, ngunit hindi umabot sa mga mata nito. Naghihintay na po si Ginoong Fontana sa Conference Room B, anunsyo nito. Ang Conference Room B ay isang nakaka-overwhelm na lugar. Salamin ang mga pader, natanaw ang buong lungsod. Isang mahabang mesa mula sa mamahaling kahoy na mahogany at mga upuang gawa sa balat na siguradong mas mahal pa kaysa sa lahat ng gamit sa apartment nila. Nasa loob na si Marco, binabasa ang mga dokumento at sa tabi niya ay may 3 tao. Isang abogado na seryoso at nakasalamin, isang financial analyst na halos kasing edad niya at mabilis mag-type sa laptop, at si Patricia na nakatitig sa kanya na parang kaya siyang gawing yelo sa isang sulyap lang. Magandang umaga, bati ni Marco, tumayo mula sa kanyang upuan bilang pagbati. Mas maayos ang hitsura niya kaysa kahapon, pero halata pa rin ang tensyon sa tikas ng kanyang mga balikat. Pahintulutan niyo akong ipakilala si Aterson Robles, ang aming corporate legal counsel, at si Diego, ang aming senior analyst. Nakilala mo na rin si Patricia. Lahat sila ay makikilahok sa ating conference call. Pero ikaw ang magiging ganap na responsable sa pagsasalin ng buong usapan. Ang mga kasosyo nating Chino ay binubuo ng 4 na kinatawan. Si Ji Liu ang presidente ng consortium, si Jingyingich Wu ang chief financial officer, si Ji Yang ang legal consultant, at si Jining Huang ang nangangasiwa sa international relations. May gusto ka bang linawin? Napalunok si Sofia hirap. Kailangan kong suriin ang mga terminolohiyang nakasaad sa kontrata para matiyak na maitutumbas ko ng tama sa pagsasali ng mga technical na termino. Ayokong magkaroon ng hindi pagkakaintindihan dahil sa maling salitang magagamit. Mas matatag ang kanyang boses kaysa sa tunay niyang nararamdaman. Tumango si Marco at iniabot sa kanya ang nakaprint na kopya ng kontrata, isang dokumentong may 53 pahina, puno ng legal na provision at mga forecast na pinansyal. Umirap si Patricia at huminga ng malakas, halatang may panlalait. Sana lang kaya mong intindihin ang ganitong klase ng kontrata, sarkastikong puna niya. Iba ito sa pagsasalin ng menu sa mga kainan. Hindi pinansin ni Sofia ang komentaryo at nagsimulang magbasa. Mabilis ang galaw ng kanyang mga mata sa bawat pahina habang ang isip niya'y kusang naghahanap ng katumbas na salin sa Mandarin para sa bawat termino.
Isang probisyon tungkol sa proteksyon ng intellectual property ang nangangailangan ng eksaktong salitang zishichankwan. Ang mga terminong may kaugnayan sa pagsasanib at pagbili ng kumpanya ay kailangang isalin bilang bingo. May mga bahagi tungkol sa pananagutan ng korporasyon na nangangailangan ng lubos na pag-iingat upang hindi magmukhang inaako na agad ng kumpanya ang sisi. Lumikha si Sofia ng mental na talaan, isang instant na diksyonaryo sa kanyang isip. Hindi niya namalayang pinagmamasdan na siya ni Marco, halatang humahanga, habang binabasa niya ang dokumento ng buong focus at tahimik na binibigkas sa sarili ang mga pagsasalin upang tiyaking tama ang tunog ng mga ito. May kung anong pambihira sa lalim ng kanyang konsentrasyon. Samantala, si Patricia ay padagdag ng padagdag ang inis. Tila ba ang presensya ni Sofia ay isang personal na insulto. Eksaktong 9:00, bumukas ang malaking screen sa conference room at lumitaw ang 4 na seryosong mukha mula sa isang opisina sa Shanghai. Si Jilliu, isang ginoong nasa 60 na may puting buhok at matalim na tingin, ang nagsimula ng pag-uusap sa formal na Mandarin. Magandang araw sa inyong lahat. Umaasa kaming mas magiging maayos ang komunikasyon ngayon kumpara sa nangyari kahapon. Naubos na ang aming pasensya sa kalituhan at hindi pagkakaunawaan. Isinalin yun ni Sofia ng walang alinlangan, malinaw at propesyonal ang tinig, pinanatili ang bahagyang banta na kasama sa pahayag. Nagsimula ang conference call at tuluyang lumusong si Sofia sa trabahong hindi pa niya kailanman opisyal na nagampanan, ang simultaneous interpretation, at laking gulat niya na parang natural lang ito sa kanya. Habang ipinaliwanag ni Marco ang mga benepisyong pangbuwis na nasa kasunduan, isinalin ni Sofia ang konteksto, hindi lang ang salita, inaangkop ang mga termino ayon sa kalakarang pangnegosyo sa kulturang Tsino. Nang magtanong si Ginong Suwu ng teknikal na detalye ukol sa third quarter financial projections, isinalin ni Sofia ang sagot ni Diego ng eksaktong-eksakto, hindi iniiwan kahit 1% o numero. Ngunit dumating ang isang tensyonadong sandali. Itinuro ni Ji Yang, ang legal consultant ng mga Tsino, ang isang partikular na provision sa pahina 27 ng kontrata na umano'y nakababahala. Mabilis ang kanyang pananalita at ginamitan ng napaka-espesyal na legal na terminolohiya na kahit maraming katutubong Mandarin speaker ay maaaring mahirapang unawain. Pinakinggan ito ni Sofia ng buong pansin, pinroseso hindi lang ang mga salita, kundi pati ang legal na implikasyon sa ilalim ng mga ito. Ang partikular na probisyong ito sa linya ay nagsasaad na ang anumang hindi pagkakaunawaan ay idadaan sa international legal channels, ngunit hindi tinutukoy kung aling batas ng bansa ang paiiralin kapag may hindi malinaw sa interpretasyon. Ito ay naglalagay sa aming konsorsyum sa alanganin dahil maaaring mapailalim kami sa banyagang kapangyarihang legal na walang sapat na proteksyon. Napakunot ang noo ni Marco, isang problemang hindi niya inaasahan. Tumingin siya kay Aterian Robles na agad namang nagsalita upang ipaliwanag ang panig ng kumpanya sa wikang Espanyol na puno ng masalimuot na termino sa batas. Maingat na pinakinggan ni Sofia ang paliwanag at sa halip na isalin ito ng literal, inayos niya ito sa Mandarin sa paraang mas mauunawaan sa kultura ng kausap. Ipinaliwanag niya na layunin ng probisyon na protektahan ng parehong panig, hindi lamang ang isa. At iminungkahin niyang magdagdag ng panibagong talata na nagsasaad ng malinaw na ang mga alitan ay idadaan sa isang neutral na international arbitration body. Subukan natin ang isang bagay para sa mga nakikinig ng mabuti. I-type ang salitang contract sa comment section sa ibaba. Tanging ang mga totoong umabot sa puntong ito ang makakaunawa kung bakit. Ngayon, magpatuloy tayo.
Tumango si Jiliu, mabagal ngunit tiyak habang sinusuri ang mungkahi. Nagbigay naman ng saloobin si Genrengra Huang, itinataas ang isyong may kinalaman sa kultura. Paano raw balak ng Fontana Organization na makipag-ugnayan sa mga lokal na komunidad sa China kapag nagsimula na ang operasyon doon? Ang tanong ay puno ng kahulugang didirekta, isang paraang diplomatiko upang alamin kung igagalang ba ng kumpanya ang tradisyong Chino o ipipilit ang estilo ng kanluran. Nabasa ni Sofia ang tunay na kahulugan sa likod ng tanong at isinalin ito sa paraang mauunawaan ni Marco ang pinakapinag-uugatang alalahanin sa kabila ng magalang na pananalita. Ang komperensya ay tumagal ng 2.5 oras at sa pagtatapos nito, pakiramdam ni Sofia ay parang matutunaw na ang kanyang utak sa sobrang pagod. Libo-libong salita ang kanyang naisalin sa pagitan ng mga wika, dinaanan ng maraming sandaling nangangailangan ng pagkasensitibo sa kultura, nilinaw ang mga hindi pagkakaintindihan at nagbigay ng solusyon kahit pa mukhang mauuwi sa patayan ang usapan ng dalawang panig. At nang tuluyang ipinahayag ni Ginoong Liu ang kanilang kasiyahan sa mga paliwanag at kinumpirma na itutuloy nila ang paglagda sa kasunduan, nakaramdam si Sofia ng napakalakas na ginhawa. Sa sobrang tindi ay inakala niyang bibigay ang kanyang mga tuhod. Namatay ang ilaw sa screen at saglit na lumambong ang katahimikan sa buong silid. Pagkatapos, si Marco ang unang pumalakpak. Sinundan ni na Attorney Robles at Diego na sumali rin sa pagpalakpak. Ang nasaksihan natin ay tunay na kahanga-hanga ani Marco na may totoong ngiti sa kanyang mukha. Hindi ka lang basta nagsalin ng mga salita, tumulong ka ring marisolba ang mga komplikasyong ni hindi natin namalayang umiiral. Miss Medina, ikaw ang nagligtas sa kontratang ito at kung tutuusin, marahil ay nailigtas mo rin ang reputasyon ng buong organisasyon. Naramdaman ni Sofia ang pag-init ng kanyang mukha, hindi siya makapagsalita. Parang kulang na kulang ang isang simpleng pasasalamat, pero iyon lang ang natatanging tugon na kaya niyang maibulalas. Si Patricia, na tahimik lang sa buong tagal ng pagpupulong, ay sa wakas ay nagsalita. Well, mukhang pinalad ka lang na ngayon. Pero Marco, pinaninindigan ko pa rin na kailangan nating kumuha ng mga lisensyadong interpreter na may tamang kwalifikasyon para sa mga susunod na negosasyon. Hindi natin pwedeng iasa sa naputol ang kanyang sinasabi, pero ramdam pa rin ang panghahamak sa kanyang boses. Tumingin si Marco sa kanya gamit ang isang ekspresyong hindi lubos maunawaan ni Sofia. May halong inis at isang bagay pa na hindi niya maipaliwanag. Patricia, kailangan kitang makausap sa opisina ko, ngayon na rin. At lumabas siya ng silid, iniwang nakatayo si Sofia kasama sina Attorney Robles at Diego. Marahang ipinatong ng abogado ang kanyang kamay sa balikat ni Sofia. Ang trabaho mo ngayong araw ay kapansin-pansin talaga. Sa totoo lang, nakatrabaho ko na ang mga lisensyadong interpreter mula sa mga pinakaprestihiyosong ahensya sa industriya. At wala ni isa sa kanila ang makakakilos ng kasing galing mo sa sitwasyong ito. Saan ka ba galing? Hindi ito tanong na kailangan ng sagot, pero tumugon si Sofia pa rin. Mula sa hirap ng kalsada, mula sa araw-araw na pakikipagbuno para mabuhay, mula sa patuloy na pagkatuto dahil wala siyang ibang pagpipilian. At sa mga salitang iyon ay naroon ang isang katotohanang sobrang tapat at busilak. Kaya't natahimik si Diego, ang batang analyst, na malamang ay lumaki sa mundo ng pribilehiyo at oportunidad na niminsan ay hindi naranasan ni Sofia. Taimtim niyang sinapol ang bigat ng mga salitang iyon. Nanatili si Sofia sa gusali sa buong araw na iyon. Hiningi ni Marco na manatili siya upang suriin ang ilang papeles na kaugnay ng mga internasyonal na kasunduan na isinasagawa ng kanilang organisasyon. Isa ay may kinalaman sa mga mamumuhunang Pranses
at nangangailangan ng masusing pagsusuri. Ang isa pa ay tungkol sa isang kumpanyang Aleman na naghahangad ng estratehikong alyansa, at ang pangatlo ay tumutukoy sa isang grupong Italyano na may interes sa makakalikasan at sustainableng teknolohiya. Umupo si Sofia sa isang maliit na desk na pansamantalang inilaan sa kanya, abalang nagsasalin at gumagawa ng mga tala, habang umaandar sa full capacity ang kanyang isipan. Pero hindi siya nakaligtas sa mga matang nakamasid. Ramdam niya ang mga paningin, ang mga empleyado sa ika-32 palapag ay dumadaan sa kanyang pwesto at pasimpleng nagmamasid, palihim na nagbubulungan. Sino siya? Saan siya galing? Bakit siya dinala ni Marco? Kumalat ang tsismis na parang apoy sa tuyong damo at malinaw sa isipan ni Sofia ang mga usapan sa mga lounge. Baka daw isa siyang taong may tagong pagkatao, may matataas na koneksyon, o baka naman pinalad lang sa isang pagkakataon. Sa kalagitnaan ng hapon, dumaan si Patricia sa kanyang desk at tumigil. Itinaas ni Sofia ang tingin at nakita ang ekspresyon sa mukha ng babae na nagbigay ng kilabot sa kanyang katawan. Hindi ito simpleng antipatya, mas malalim, mas planado. Sulitin mo to habang kaya pa, bulong ni Patricia, sobrang hina ng boses para marinig ng iba. Dahil hindi ito magtatagal. Si Marco ay umaakto lang dahil sa emosyon, nagpapasalamat dahil naresolba mo ang krisis. Pero darating din ang panahon na mapapagtanto niyang isang pagkakamali ang pagkuha sa isang katulad mo. Isang taong walang formal na edukasyon, walang koneksyon, walang pinung-asal. Wala kang lugar dito at alam yan ng lahat. Tumama ang mga salitang iyon na parang talim. May nabasag sa kalooban ni Sofia, hindi dahil walang katotohanan ang mga sinabi, kundi dahil tinamaan nito ang kanyang pinakailalim na takot. Tama si Patricia, hindi nga siya bagay sa mundong ito ng matatayog na gusali at mga pagpupulong sa silid na may tanawing abot dulo. Isa lamang siyang dalagang galing sa kahirapan na minsang pinalad. At ang swerte sa huli ay nauubos rin. Pero biglang pumasok sa isipan niya ang isang alaala. Ang sinabi ng kanyang ina sa kanya minsang araw ng matinding pagsubok nang si Sofia ay umiiyak dahil hindi niya makalikom ang pambayad sa matrikula sa universidad. Niyakap siya ng kanyang ina at mahina nitong sinabi, ang tunay na pagkamayumi ay hindi nagmumula sa dami ng iyong pera o kung saang paaralan ka nagtapos. At sa mismong sandaling iyon, nagpasya si Sofia na hinding-hindi niya hahayaang si Patricia o sino mang tao ang bumaba sa kanyang pagkatao. Itinaas niya ang tingin at tumingin ng diretso kay Patricia. Tama ka sa isang bagay, sabi ni Sofia sa kalmadong tinig. Hindi ako galing sa mundong ginagalawan mo. Hindi ako nag-aral sa mga prestihiyosong universidad at wala akong mga koneksyon sa mga makapangyarihan. Pero bihasa ako sa 6 na wika na natutunan ko sa sarili kong pagsusumikap dahil gusto ko talagang matuto at ngayong araw na ito, nailigtas ko ang isang kasunduan na ikaw mismo ay hindi mo naisalba kahit pa may mga koneksyon ka at kilala mo ang mga pinakamamahaling ahensya. Kaya marahil ang tunay na issue ay hindi ako bagay dito, kundi natatakot ka sa isang taong kayang gawin ang trabaho ng walang mga diploma na inabot ng maraming taon sa buhay mo bago mo nakuha. Namula ang mukha ni Patricia sa tindi ng galit at sandali siyang nagmukhang sasabog sa puot, pero pagkatapos ay ngumiti siya, malamig at kontrolado. Matapang ang munting talumpati mong yan, pero sa lugar na to, walang halaga ang magagandang pananalita. Ang tanging mahalaga ay ang mga konkretong resulta at ang isang swerte ay hindi pa sapat na batayan. Malalaman natin sa paglipas ng panahon kung hanggang kailan ka tatagal dito. At umalis siya, ang tunog ng kanyang takong ay malakas na lumalagapak sa sahig.
Nang gabi ring iyon, nang sa wakas ay nakauwi si Sofia sa kanyang apartment, halos bagsak na siya sa pagod. Gising pa ang kanyang ina, halatang nag-aalala. "Kumusta ang lahat?" tanong ni Doña Carmen. Bumagsak si Sofia sa luma at manipis na sopa at ikinuwento ang buong nangyari. Mula sa matagumpay na pulong hanggang sa alitan nila ni Patricia, inilarawan ang pakiramdam ng paglalakad sa lubid na nakabitin sa pagitan ng dalawang mundong kailanman ay hindi magtatagpo. Tahimik na nakinig ang kanyang ina sa bawat salita at nang matapos si Sofia, mahigpit nitong hinawakan ang kamay ng anak. "Anak, palagi kang makakatagpo ng mga taong susubukang paliitin ka, mga taong natatakot dahil pakiramdam nila ang pag-angat mo ay pagbulusok nila. Pero huwag na huwag mong hahayaang ang takot nila ang maging takot mo rin. Magpatuloy ka lang at patunayan sa gawa na mali sila sa paghusga sa iyo." Ang mga sumunod na araw ay dumaan na parang ipo-ipo. Ipinagkaloob ni Marco kay Sofia ang isang konsultasyong kontrata na tatagal ng 3 buwan na may posibilidad ng pagpapatuloy. Ang bayad dito ay mas mataas pa kaysa sa lahat ng kinita niya sa buong nakaraang taon bilang isang courier. Tinanggap ni Sofia ang alok, bagamat may bahagi ng kanyang isipan na laging nag-aabang sa sandaling mapatunayan na ang lahat ng ito ay isang panaginip lamang na malapit ng magwakas. Nagsimula siyang pumasok araw-araw sa ika-32 palapag. Dumarating bago ang oras at umuuwi pagkatapos ng opisyal na oras. Binubusisi ang mga kontrata, dumadalo sa mga video conference, kasama ang mga kasosyo sa negosyo sa iba't ibang panig ng mundo, nagsasalin ng mga teknikal na dokumento sa iba't ibang wika. Ngunit sa parehong panahon, unti-unting binubuo ni Patricia ang kanyang plano. Hindi matukoy ni Sofia ang tiyak na anyo ng plano, pero ramdam niya ito sa mga tingin ni Patricia, sa mga bulungan na biglang natitigil kapag siya ay pumapasok, sa mga pilit ng ngiti na hindi man lang umaabot sa mga mata. Nagbabala ang kanyang kutob. May masama na paparating kahit hindi pa niya alam kung anong anyo nito. Lumantad ang bitag makalipas ang 3 linggo. Sa gitna ng isang napakahalagang presentasyon sa harap ng Board of Directors, inayos ni Marco ang pagpupulong upang ipakita ang mga resulta ng kasunduang nilagdaan kasama ang mga mamumuhunang Tsino at para hikayatin ang pagpapalawak ng pandaigdigang operasyon ng kumpanya. Itinalaga si Sofia upang magbigay ng pagsusuri sa mga potensyal na oportunidad sa mga rehiyong Asyano at Europeo. Mga impormasyong inipon niya sa loob ng maraming araw. Ito na ang pagkakataon niyang patunayan na kaya niyang magbigay ng ambag na higit pa sa pagsasalin, na kaya niyang maghatid ng estratehikong halaga sa organisasyon. Ang silid ng board ay mas nakapanliliit pa kaysa sa conference room. Nasa pinakaitaas itong palapag ng gusali, bilugan ng ayos at pinalilibutan ng salaming mula sahig hanggang kisame na nagpapakita ng tanawing 360 degree ng buong lungsod. Ang gitnang mesa ay gawa sa makintab na itim na marmol at ang mga upuan ay mukhang sobrang mamahalin na halos hindi na niya gustong upuan. Binubuo ng 6 na matataas na opisyal ang board. 5 ay lalaki, 1 ay babae at lahat ay may mukha na parang inukit sa bato. Dulot ng mga dekadang ginugol sa pagbibigay ng mabibigat na desisyon. Sinimulan ni Sofia ang kanyang presentasyon. May bahagyang pag-aalinlangan sa simula, pero unti-unting tumatag ang kanyang tinig habang nagpapatuloy. Ipinakita niya ang mga umuusbong na merkado, mga pagsusuri sa kompetisyon at mga estratehiyang maaaring gamitin sa pagpasok sa mga bagong rehiyon. Tumulong si Diego sa pagbuo ng mga visual na graph at forecast at positibo ang lahat ng indikasyon. Paminsan-minsan tumango ang mga miyembro ng board bilang pagsang-ayon
At may ilang technical na tanong na naipaliwanag naman ni Sofia ng mahusay, ngunit biglang sumingit si Patricia. Patawad sa aking pagkaantala, aniya sa isang matamis na tinig na halos nakakasuka, ngunit may impormasyon akong sa palagay ko ay dapat malaman ng board bago tayo magpatuloy. Parang bumulusok ang sikmura ni Sofia pababa, dumating na ang sandali. Magaling ang ipinapakitang trabaho ni Miss Medina, subalit na pag-alaman ko na siya ay nagpapadala ng kumpidensyal na datos ng kumpanya nang walang pahintulot. Lumukob ang ganap na katahimikan sa silid. Ramdam ni Sofia na nawawala ang kulay sa kanyang mukha. Hindi totoo yan, wika niya, ngunit kahit sa sariling pandinig ay tila mahina ang kanyang boses. Ngumiti si Patricia at inilabas ang kanyang laptop. Pagkatapos ay ipinakita sa malaking screen ang tila sunod-sunod na email. Ito ang mga mensaheng ipinadala mula sa account ni Miss Medina patungo sa mga external na address. Nakapaloob dito ang bahagi ng mga kontrata ng kumpanya, panloob na forecast sa pananalapi at mga detalye ng estratehiya sa negosasyon. Lahat ng ito ay ipinadala sa mga account na hindi natin matukoy na posibleng pag-aari ng mga kakompetensya. Napatingin si Sofia sa mga larawan sa screen na may labis na hilakbot sa kanyang muka. Hindi siya ang nagpadala ng mga iyon. May ilan sa mga email address na hindi niya kailanman nakita o nakilala. Hindi ako ang nagpadala ng mga mensaheng yan, mariin niyang pagtutol. May ibang taong nakapasok sa account ko. Kailanman ay hindi ko magagawang gumawa ng ganitong bagay. Ngunit habang sinasabi niya ito, napansin niya ang pagdududa sa mga mukha ng mga miyembro ng board. Bakit nga ba nila siya paniniwalaan? Isang consultant lang siya na walang matagal na ugnayan sa kumpanya. Samantalang si Patricia ay matagal nang nagtatrabaho roon. Tumayo si Marco mula sa kanyang upuan. Maputla ang mukha. May pagkakamali rito. Hindi magagawa to ni Sofia. Pero itinaas ng chairman ng board, isang lalaking nasa edad 70 na si Don Alfonso, ang kamay bilang hudyat ng katahimikan. Miss Medina, mabigat ang mga paratang na ito. Ang hindi autorisadong pagpapalabas ng kumpidensyal na impormasyon ay sapat na dahilan hindi lamang sa agarang pagtatapos ng kontrata, kundi para na rin sa pagsampa ng legal na aksyon. May paliwanag ka ba? Pakiramdam ni Sofia ay umiikot na ang buong silid. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit niyang iniisip kung paano ipagtatanggol ang sarili. Wala akong access sa lahat ng dokumentong yan. May ilang file na galing sa mga departamento na kailanman ay hindi ko pinagtatrabahuhan. Protektado ang aking credentials. Wala akong binigyan ng access. May ibang taong nakapasok sa account ko o sinadyang gumawa ng mga peking mensahe para palabasin na ako ang may sala. Naputol ang kanyang tinig sa huling salita. Alam niya kung paano iyon tatanggapin ng iba. Parang desperado, parang may tinatago na pabuntong hininga si Patricia. May bahid ng pagtatanghal. Alam kong mahirap tanggapin ang pagkakamali. Marahil ay hindi mo lubusang naisip ang bigat ng ginawa mo. O baka naman may nag-alok sa iyo ng pera at akala mo'y hindi ka mahuhuli. Pero tapos na ang lahat. Kumalat na ang impormasyon. At sa ngayon, ang buong kumpanya ay nasa panganib. Bawat salitang binibitawan ni Patricia ay parang pako na ipinupukpok sa kabaong ng karera ni Sofia, isang karerang hindi pa man lubusang nagsisimula. Isa sa mga miyembro ng board, isang matabang lalaki na may bigote na kinikilala bilang si Ginoong Delgado ang nagsalita. Sa palagay ko ay malinaw ang dapat gawin. Dapat tapusin agad ang kontrata ni Miss Medina at ipasa na ito sa ating legal department. Hindi natin maaaring ilagay sa panganib ang kumpanya ng dahil sa ganitong issue. Tumango ang ibang miyembro bilang pagsang-ayon at naramdaman ni Sofia na gumuho ang buong mundo sa kanyang paligid. Mukhang wasak na wasak si Marco. Kitang-kita ang kagustuhan niyang maniwala sa kanya, pero tila matibay
at malinaw ang mga ebidensyang ipinakita. Don Alfonso, hinihiling ko na bigyan pa kami ng panahon para magsagawa ng karagdagang investigasyon bago tayo magdesisyon, pakiusap niya. Bigyan natin si Sofia ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili. Ngunit umiling si Don Alfonso. Marco, nauunawaan ko na may utang na loob ka sa kanya dahil sa ginawa niya sa kasunduan sa China, ngunit ang negosyo ay may sariling mga tuntunin. Hindi natin maaaring hayaang manaig ang damdamin sa halip ng lohika. Naramdaman ni Sofia ang pagtindi ng luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya pinayagan na ito ay tumulo. Hindi niya sila bibigyan ng ganoong kasiyahan. Tumayo siya mula sa kanyang upuan, hawak ang natitirang dignidad na kaya niyang ipunin. Tinatanggap ko ang inyong desisyon, ngunit nais kong malaman ninyo na wala akong kasalanan sa bagay na ito. Hindi ko kayang ipaliwanag kung sino ang nagpadala ng mga mensaheng iyon o paano nila nakuha ang access sa account ko. Pero kailanman ay hindi ko sisirain ang tiwalang ibinigay sa akin, kahit kailan. At balang araw, patutunayan kong ako'y inosente. Matatag na ang kanyang boses ngayon, pinatatag ng malamig na galit na pumalit sa una niyang takot. Lumabas siya ng boardroom ng taas noo, ngunit sa sandaling nagsara ang mga pinto sa kanyang likuran. Naramdaman niyang parang bibigay ang kanyang mga tuhod. Naglakad siya patungo sa hanay ng mga elevator. Ramdam na siya'y tinitingnan ng bawat tao sa 32 palapag, palihim na nagbubulungan. Mabilis kumalat ang balita sa mundo ng korporasyon. Malamang alam na ng lahat na siya'y inakusahan ng pagpapalabas ng kumpidensyal na datos. Ang reputasyong pinaghirapan niyang buuin sa loob ng 3 linggo ay tuluyang gumuho. Pagdating sa lobby sa ibaba, ang gwardyang dati palaging bumabati sa kanya ay tumingin na ngayon ng may hayagang pagdududa. Kailangan niyang isuko ang pansamantalang ID badge at ang paraan ng pagtanggap nito ng lalaki na parang ito'y marumi o kontaminado ay isa na namang maliit ngunit masakit na pag-apak sa araw na punong-puno na ng kahihiyan. Lumabas siya ng gusali at naglakad ng wala sa sarili sa loob ng ilang oras. Ang kanyang isipan ay gulo-gulo, halo ng galit, kahihiyan at sakit. Paano niya naisipang maniwala? Paano niya pinaniwala ang sarili na may puwang siya sa ganong klaseng mundo? Nang sa wakas ay nakarating siya sa kanyang apartment, halos magtakip silim na. Nakaupo sa simpleng sala ang kanyang ina at sa isang sulyap lamang sa mukha ni Sofia, alam na agad nito na may nangyaring mabigat. Bumagsak si Sofia sa yakap ng kanyang ina at doon sa wakas bumigay ang lahat ng luhang kanina pa niya pinipigil. Umiyak siya para sa kawalang katarungan, sa kalupitan ni Patricia, sa kung gaano kadaling giniba ng iba ang maliit na pundasyong pinaghirapan niyang itayo. Umiyak siya para sa lahat ng pagkakataong pinangarap niyang mabigyan ng pag-asa at ngayon, ang mismong pag-asang iyon ay basta na lang kinuha sa kanya. Hinaplos ng kanyang ina ang kanyang buhok habang patuloy siyang niyayakap, pinapayagang ilabas ang lahat ng sakit. At nang muling makapagsalita si Sofia, ikinuwento niya ang buong pangyayari. Ang paratang, ang peking mga email, ang tingin sa kanya ng mga miyembro ng board na para bang isa siyang kriminal. Tahimik na pinakinggan ni Doña Carmen ang lahat at pagkatapos sa boses na punong-puno ng determinasyon, nagsalita siya, isang boses na hindi inasahan ni Sofia. Kung ganon, patutunayan mong wala kang kasalanan. Paano? Tanong ni Sofia, halos durog ang tinig. Wala akong koneksyon, wala akong pondo, ni hindi ko alam kung saan magsisimula. Hinawakan siya ng kanyang ina sa magkabilang balikat at pinilit siyang tumingin sa mga mata nito. May talino ka, may tapang ka at nasa panig mo ang katotohanan, mas higit yan kaysa sa mayroon ang babaeng yon. Ngayon, tama na ang pagkalugmok at simulan mong mag-isip. Sino ang makikinabang sa pagbagsak mo?
Sino ang may access sa account mo? Sino ang may sapat na kaalaman sa sistema ng kumpanya para makapagtanim ng ebidensya? Huminga ng malalim si Sofia. Tama ang kanyang ina. Walang mararating ang pag-iyak. Kailangan niya ng malinaw na pag-iisip, imbestigasyon at ebidensyang magpapatunay na sinadyang gawing kasinungalingan ng lahat. Sinimulan niyang balikan sa isip ang lahat ng alam niya tungkol sa IT systems ng kumpanya. Hindi siya eksperto pero matiyaga siyang nakikinig tuwing ipinaliwanag ni Diego kung paano gumagana ang internal network. Alam niyang bawat email ay may metadata, IP address at timestamp. Kung may gumamit sa account niya ng illegal, tiyak na may naiwan itong bakas. Pero upang makuha ang impormasyong iyon, kailangan niya ng tulong mula sa isang taong nasa loob pa rin ng kumpanya. Isang taong may pahintulot na mag-access ng system records. At iisang tao lang ang naiisip niyang posibleng tumulong, si Diego. Mula sa simula, naging magalang at magiliw ito sa kanya. Tinrato siyang pantay at hindi isang dayuhang hindi kabilang sa kanilang mundo. May kaakibat na panganib ang lumapit sa kanya pero wala na siyang ibang mapagpipilian. Kinabukasan, maaga siyang nagpunta sa coffee shop sa ground floor ng gusali ng Fontana Industries. Alam niyang doon karaniwang bumibili ng kape si Diego tuwing alas 7:30 bago pumasok sa opisina. Nagabang siya roon balisa habang umiinom ng kapeng, hindi naman niya talaga kayang bilhin, ngunit kailangang palusot sa kanyang presensya. At nang dumating na si Diego, dala ang laptop bag at may headphones sa leeg, agad niya itong tinawag. "Diego!" Sigaw niya bago pa siya makapag-isip ng 2 beses. Lumingon si Diego, halatang nagulat na makita siya. "Sofia, anong ginagawa mo rito? Akala ko kasi..." Hindi na niya itinuloy ang sasabihin, halatang nailang. Lumapit si Sofia sa kinatatayuan nito. "Kailangan ko ng tulong mo. Alam kong malamang ay iniisip mong may kasalanan ako sa mga paratang na ibinabato sa akin, pero wala akong kinalaman sa mga iyon. May ibang taong nagtanim ng mga peking mensahe sa account ko. At kailangan kong masuri ang system logs para mapatunayan ito. Ikaw lang ang tanging tao na maaaring makatulong sa akin." Matagal siyang tiningnan ni Diego at nabasa ni Sofia sa kanyang mukha ang labanan ng damdamin. Alam niyang ang pagtulong sa kanya ay maaaring humantong sa pagkawala ng trabaho nito. "Sofia, ang sinasabi mo ay isang uri ng hindi autorisadong access sa sistema. Kapag nalaman nila, pareho lang ang kahihinatnan ko sa sinapit mo. Hindi ko kayang isugal ang kinabukasan ko. Patawad." At nagsimula na siyang lumakad palayo. Ngunit sinundan siya ni Sofia. "Nasaksihan mo kung paano ako magtrabaho. Alam mong pinahalagahan ko yung posisyon na yon at binuhos ko talaga ang lahat. Anong lohika ang meron sa pagpapakalat ko ng kumpidensyal na impormasyon? Kung alam kong maaaring masira ang lahat ng pinaghirapan ko, walang saysay ang sinasabi nilang senaryo. At ito pa, paano ko raw na-access ang mga file mula sa mga departamento na ni minsan ay hindi ko naman pinagtatrabahuhan? Sinadyang itanim ang mga mensaheng iyon at ang gumawa nito ay tiyak na may naiwan ding ebidensya. Kailangan lang ito hanapin sa server documentation." Huminto si Diego at humarap muli sa kanya. Nagbago na ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ngayon, may bahid ng pag-iisip at marahil ay interes. "May punto ka. Sa totoo lang, nagtaka rin ako kung paano mo raw na-access ang ilang file na mahigpit ang permiso. Malinaw na may limitasyon ang authorization system. Pero Sofia, kahit gusto ko mang tumulong, wala akong access sa email server logs. Sakop yon ng IT department at ang head nila ay si Patricia mismo." Parang bumulusok muli ang sikmura ni Sofia. Siyempre, si Patricia ang may kontrol sa IT. Perpektong naisakatuparan ang kanyang plano. Ngunit nagpatuloy si Diego at binaba ang kanyang boses. "Pero may kaibigan ako sa IT division. Magkaklase kami sa kolehiyo. May utang siya sa akin dati.
Wala akong maipapangakong sigurado pero maaari kong tanungin kung may napapansin siyang kakaiba sa account mo. Hindi ito opisyal, isang informal na pagtingin lang. Kung may makita siyang anumang mahalaga, maaari na tayong humiling ng formal na investigasyon. Tumango si Sofia at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang muling pagliyab ng pag-asa. Maliit man ito ay isang konkretong hakbang. Salamat sa iyo, Diego. Talagang taos puso. Hindi mo alam kung gaano ito kahalaga para sa akin. Tumango rin si Diego bagamat halatang hindi pa rin siya kampante. Huwag ka munang magpasalamat. At Sofia, kung sakaling mapatunayang totoo ngang ikaw ang nagpadala ng mga email, ire-report ka ng kaibigan ko. Gusto ko lang maging malinaw yan. Tumango si Sofia. Naiintindihan ko at tinatanggap ko ang lahat ng kondisyon mo, pero hindi ako ang gumawa nun at makikita sa mga tala na nagsasabi ako ng totoo. Ang sumunod na 2 araw ay tila napakahaba para kay Sofia. Bumalik siya sa pagiging courier, ngunit malamig ang pagtanggap ng kanyang dating supervisor. Ibinigay sa kanya ang pinakamahihirap na ruta, pinakamatagal na oras, tila parusa sa kanyang pagkawala habang nasa Fontana Industries. Tinanggap ni Sofia ang lahat ng walang reklamo. Kailangan niya ng kita at higit sa lahat, kailangan niyang may ginagawa para hindi mabaliw sa kakaisip kung ano na kaya ang natuklasan ni Diego. Naghatid siya ng mga package sa ilalim ng tirik na araw, umakyat ng mga gusaling walang elevator, nagmaneho ng motorsiklo sa gitna ng matinding trapiko. Ngunit kahit sa bawat sandali, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang eksena sa boardroom. Ang ngiti ni Patricia habang ipinapakita ang pekeng ebidensya, ang mga mata ng board members na para bang isa siyang basura, at ang walang magawa ni Marco na sa kabila ng lahat ay tila naniniwala pa rin sa kanya pero nabigo sa harap ng mukhang matibay na ebidensya. Sa gabi ng 2 araw, tumunog ang kanyang telepono. Hindi pamilyar ang numero. Maingat niyang sinagot, "Sofia, si Diego ito. Kailangan mong pumunta sa bahay ko. May nahanap ako." May tensyon at pagmamadali sa boses nito. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Sofia. "May natuklasan ka?" "Oo," sagot ni Diego, "pero hindi ko ito maaaring ipaliwanag sa telepono. Ipapadala ko ang address ko. Kailangan mong makarating agad." Sumakay agad si Sofia ng taxi, isang luho na hindi abot ng kanyang budget pero kailangan sa pagkakataong ito. Nakatira si Diego sa isang modernong gusali sa isang maayos na distrito. Yung klase ng lugar kung saan tumitira ang mga profesional na may disenteng kita. Pagdating ni Sofia, nadatnan niya si Diego na naghihintay sa lobby. Kita sa kilos nito ang kaba at panay ang lingon sa paligid na para bang may umaaligid sa kanya. Umakyat sila nang hindi nagsasalita papunta sa kanyang apartment sa 7th palapag. Pagpasok nila, isinara ni Diego ang pinto at inilock ito, pagkatapos ay isinara ang mga kurtina sa bintana. Nakaupo sa harap ng kanyang laptop ang isa pang binatang lalaki na may makakapal na salamin at nakasuot ng hoodie. "Ipapakilala ko si Lucas," anunsyo ni Diego. "Nagtatrabaho siya sa IT department ng Fontana Industries. Lucas, pakishare sa kanya ang mga natuklasan mo." Inayos ng binata ang kanyang salamin at tumingin kay Sofia na may halong pag-uusisa at simpatya ang ekspresyon. "Sinaliksik ko ang mga log ng email server na konektado sa iyong account," panimula ni Lucas, "at may nakita akong ilang seryosong irregularidad. Una sa lahat, ang mga mensaheng sinasabing ikaw ang nagpadala na may laman na kumpidensyal na impormasyon ay galing sa isang IP address na hindi tumutugma sa kahit anong device na ginamit mo habang nagtatrabaho ka sa kumpanya. Bukod pa rito, ipinadala ang mga mensaheng iyon sa mga oras na wala ka naman sa gusali. Mayroon kaming record ng iyong pagpasok at paglabas na eksaktong nagsasaad
kung kailan ka dumating at umalis, at ang mga mensaheng iyon ay ipinadala 3:00 ng madaling araw sa mga araw na wala ka ring aktibong security clearance. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, nakahinga ng maluwag si Sofia. Ibig sabihin, mapapatunayan mong hindi ako ang may gawa nito. Tumango si Lucas, bagamat nanatiling seryoso ang kanyang mukha. May iba pa akong natuklasan. Ang IP address kung saan galing ang mga mensaheng iyon ay mula sa isang device sa loob mismo ng gusali. Mas partikular sa isang computer na nakarehistro sa pangalan ni Patricia Herrera. Ginamit niya ang kanyang personal na workstation para pasukin ang account mo at magpadala ng mga mensahe. Marahil iniisip niyang walang mag-uusisa ng ganito kalalim. Sumingit si Diego. May isa pa siyang natuklasan, ang mga file na naka-attach sa mga mensahe, ang mga kumpidensyal na dokumento mismo. Lahat ng ito ay may metadata na nagsasaad kung sino ang unang kumuha ng mga ito mula sa internal server. At alam mo ba kung sino iyon? Si Patricia. Halos pabulong na sagot ni Sofia. Tama, kumpirma ni Lucas. Kinuha niya ang mga dokumento mula sa iba't ibang departamento gamit ang kanyang personal na administrator access. Pagkatapos, ginamit niya ang account mong na-hack para ipadala ang mga ito sa mga external email address na malamang kontrolado rin niya. Isa itong perpektong halimbawa ng panloob na sabotahe sa kumpanya. Pero bakit siya gagawa ng ganyang kalaking panganib? Tanong ni Sofia. Kapag nahuli siya, matatanggal din siya sa trabaho. Nagtinginan si Diego at Lucas ng makahulugan. Dito, nagiging mas interesante ang lahat, paliwanag ni Diego. Nagsagawa si Lucas ng karagdagang investigasyon. Wala siyang nilabag na batas. Pawang pampublikong impormasyon lang ang kanyang sinuri. Lumabas sa resulta na may patuloy na komunikasyon si Patricia sa Global Dynamics, isa sa pangunahing kakumpetensya ng Fontana Industries. May mga pampublikong dokumento at litrato mula sa mga corporate events na nagpapatunay na nagkita sila. Sa palagay namin, layunin niyang sirain ang reputasyon mo habang nagdudulot ng kaguluhan sa kumpanya upang pagkatapos ay ialok ang kanyang serbisyo sa kakompetensyang kumpanya, dala ang mahahalagang dokumento. Maingat na pinroseso ni Sofia ang bagong impormasyong ito. Sa wakas, naging malinaw ang buong larawan. Nakita ni Patricia si Sofia bilang banta, isang taong nagustuhan na ni Marco at maaaring maglantad ng mga pagkukulang ni Patricia sa trabaho. Kaya't napagpasyahan niyang alisin si Sofia sa eksena habang ninanakaw ang impormasyon para sa posibleng bagong employer. Isang plano ito na parehong tuso at malisyoso. Kailangan nating iparating ito kay Marco, deklarasyon ni Sofia. Umiling agad si Lucas. Hindi ganon kadali ang sitwasyon. Kung malalaman nilang sinilip ko ang mga record ng walang autorisasyon, posible akong matanggal o makasuhan pa. Kailangan nating makahanap ng paraang mailabas ang impormasyong ito sa tamang proseso. Umupo si Diego at nag-isip. Paano kung mag-sumite si Sofia ng formal na request para sa internal investigation? Karapatan niyang ipagtanggol ang sarili sa mga paratang. Kung magsusumiti siya ng reklamo, obligado ang HR na magsagawa ng masusing audit, kasama na ang pagsusuri ng mga system record. At sa sandaling simulan nila ito, matutuklasan nila ang mga nakita na ni Lucas. Nag-isip si Lucas, maaaring gumana ang paraang iyon, pero may impluensya rin si Patricia sa HR. Kaya niyang hadlangan o patagalin ang investigasyon. Maliban na lang kung dalhin natin ang usaping ito direkta sa Board of Directors, biglang sabi ni Sofia habang may napagtanto. Bumilis ang kanyang pag-iisip, binubuo ang bawat piraso ng impormasyon. Si Don Alfonso, bilang tagapangulo ng board, ay tunay na nag-aalala sa seguridad ng kumpanya.
Kung maipakita ko sa kanya ang paunang ebidensya na ang tunay na panganib ay nagmumula kay Patricia, hindi niya ito maaaring ipagsawalang bahala. Bilang bahagi ng kanyang tungkulin, obligadong magsagawa siya ng investigasyon. Tumango si Diego, kalmado ang kilos. Pero kailangan mong makahanap ng paraan para makaabot sa kanya ng direkta. At sa mga nangyari kamakailan, duda akong papayag siyang makipagkita sa iyo. Kaya pupuntahan ko siya sa mismong tahanan niya. Buong paninindigang tugon ni Sofia na pati siya ay nagulat sa sariling tapang. Pampublikong impormasyon yon, nasa lumang dokumento ng kumpanya ang tirahan ng mga executive. Pupunta ako roon, kakatok ako sa pinto at pipilitin ko siyang makinig sa akin. Tiningnan siya ni Lucas na may bagong respeto sa mukha. Mas matapang ka pala kaysa inaakala ko, pero kakailanganin mo ng dokumento bilang suporta. Hindi ko maibibigay ang mismong server logs dahil maaaring madamay ako, pero kaya kong gumawa ng ulat na hindi nagpapakita kung paano ko nakuha ang impormasyon. Sapat na yun para mag-udyok ng formal na investigasyon. Halos hindi na nakatulog si Sofia buong gabi. Ipinadala ni Lucas ang ulat gamit ang isang encrypted na messaging service. Umabot sa 7 pahina ang dokumento, naglalaman ng lahat ng irregularidad sa IP address, mga hindi tugmang oras, at ang mga pampublikong ebidensya na nag-uugnay kay Patricia sa Global Dynamics. Hindi ito sapat na ebidensya para sa legal na pagkakakulong, pero sapat para magdulot ng makatwirang pagdududa at magtulak ng mas malalim na pagsisiyasat. Pagsapit ng umaga, sinuot ni Sofia ang parehong puting blusa at itim na pantalon na suot niya noong unang araw niya sa Fontana Industries. Tiningnan niya ang sarili sa salamin at nakita ang isang taong ibang-iba na sa babaeng unang pumasok sa opisina ilang linggo ang nakalipas. May katigasan na sa kanyang titig. Isang matinding determinasyon na naipon mula sa naranasang paninirang puri at kawalang katarungan. Hindi siya susuko. Hindi niya hahayaang magtagumpay si Patricia. Matatagpuan ang bahay ni Don Alfonso sa isang eksklusibong lugar. Isang malawak na mansyon na may 2 palapag, perpektong taniman at may pandekorasyong fountain sa harap. Nakaramdam si Sofia na para siyang hindi nababagay sa lugar na iyon, sa kalye kung saan bawat bahay ay milyon ang halaga. Pero huminga siya ng malalim at pinindot ang doorbell. Isang kasambahay ang sumagot at tiningnan siya ng may pagdududa. "Kailangan ko pong makausap si Don Alfonso," sabi ni Sofia. "Napakahalaga po nito at may kinalaman sa Fontana Industries." Napakunot ang noo ng kasambahay. Hindi siya tumatanggap ng bisita ng walang appointment, pero nanatili si Sofia sa kinatatayuan. Pakisabi na si Sofia Medina ito at may dala akong ebidensya na nagpapakita na ang kumpanyang ito ay nasa panganib dahil sa isang taong nasa loob mismo ng organisasyon. Sabihin sa kanya na kung hindi niya ako pakikinggan ngayon, tiyak na pagsisisihan niya ito kapag nagsimula ng gamitin ng Global Dynamics laban sa atin ang mga kumpidensyal na impormasyon. Lumipas ang mahabang sandali ng paghihintay. Sa wakas, muling bumalik ang kasambahay, may hindi maipagkakailang pag-ayaw sa ekspresyon at kinumpirma ang pagpasok ni Sofia. Naghihintay si Don Alfonso sa kanyang private study, isang kwartong napapalibutan ng mga aklat at may antigong desk na gawa sa kahoy na mahogany. Tiningnan siya ng matanda na may halong gulat at pagkainis. "Miss Medina, napakalakas ng loob mong pumunta rito matapos ang lahat ng nangyari. Mas mabuting ang maging mahalaga ang dahilan mo." Umupo si Sofia sa silyang itinuro sa kanya at inilapag ang nakaprint na ulat sa mesa. "Mahalaga na nga po ito. Ako po ay ginawang target ng isang planadong paninira at dala ko ang ebidensya para patunayan yon.
Tahimik na tiningnan ni Don Alfonso ang dokumento. Pinagmasdan ni Sofia ang kanyang mukha habang iniintindi nito ang nilalaman. Unti-unting kumunot ang noo ng matanda. Mula sa pagiging duda ay napalitan ito ng malinaw na pag-aalala. Mabigat ang mga paratang na ito, wika niya sa huli. Kung totoo ang mga ito, ibig sabihin ay may isang pinagkakatiwalaan natin na tahimik na nagtatrabaho laban sa atin. Pero walang pirma o opisyal na katibayan ng ulat na ito. Anong katiyakan meron ako na hindi mo lang ito imbento para linisin ang pangalan mo? Dahil kaya niyong kumpirmahin lahat ng ito sa sarili ninyong investigasyon, sagot ni Sofia. Mag-utos kayo ng masusing pagsusuri sa email system. Pwede rin kayong kumuha ng third-party cybersecurity team kung may duda kayo sa IT department natin. Hindi kayang dayain ang mga datos, ang IP addresses, ang timestamps, ang metadata ng dokumento, lahat ng ebidensiya ay nasa sistema mismo. At kung mapatunayan na peke ang aking mga paratang, buong loob kong haharapin ang anumang legal na parusa. Pero kung mapatunayang totoo ang lahat ng ito, hindi lang ako ang sinira ni Patricia, unti-unti niyang winawasak ang buong kumpanya. Umupo si Don Alfonso sa kanyang upuang gawa sa balat, magkaakma ang mga daliri sa ilalim ng kanyang baba. Ano ang basehan ko para pagkatiwalaan ka? 1 buwan pa lang tayong magkakilala. Samantalang si Patricia matagal nang nasa kumpanya, may malinis na record at walang bahid. Iyon mismo ang dahilan kung bakit siya ang perpektong salarin, sagot ni Sofia. Walang sino mang naghihinala sa kanya. May access siya sa lahat ng sistema, pinagkakatiwalaan siya ng lahat ng kasamahan, at malamang matagal na niyang binubuo ang planong ito. Hinihintay lang ang tamang pagkakataon para maglipat ng panig at dalhin ng mga mahahalagang dokumento sa kompetisyon. Tahimik siyang pinagmasdan ng matanda sa mahabang sandali. Sa wakas, nagsalita siya. Pahihintulutan ko ang audit, pero ito'y isasagawa ng lubos na confidential. Tanging ako at ang external na security team lamang ang makakakita sa paunang resulta. Kung lumabas na walang basehan ang mga paratang mo, hindi ka lang mawawalan ng anumang tsansa sa industriya. Hahabulin ka rin namin sa batas dahil sa paninirang puri. Naiintindihan mo ba ang mga kondisyong ito? Tumango si Sofia bilang tugon. Naiintindihan ko at tinatanggap ko dahil alam kong totoo ang lahat ng ito. Ang sumunod na 5 araw ay naging purong paghihirap. Bumalik si Sofia sa kanyang trabaho bilang tagapaghatid ng mga dokumento. Araw-araw na nabubuhay sa kawalang katiyakan kung matutuklasan ba ng audit ang mga natuklasan ni Lucas o kung nagtagumpay si Patricia na itago ang kanyang mga galaw. Minsan-minsan ay nagpapadala si Diego ng mensahe, nagtatanong kung may balita na pero wala siyang maisagot. Nakakabaliw ang kawalan ng impormasyon hanggang sa 5 araw. Isang hapon, tumunog ang kanyang telepono. Ang tumawag ay nagpakilalang personal na sekretarya ni Don Alfonso. Nais kayong kausapin ng Board of Directors bukas ng 10:00 ng umaga sa boardroom. Kinakailangan ang inyong presensya. Walang emosyon ang boses ng kausap. Walang palatandaan kung ano ang kinalabasan ng investigasyon. Halos hindi nakatulog si Sofia ng gabing iyon, salit-salit ang pag-asa at takot sa kanyang isipan. Pagdating niya kinabukasan sa gusali ng Fontana Industries, may napansin agad siyang kakaiba sa paligid. May 2 karagdagang security guard sa lobby at ramdam ang tensyon sa ere. Naglalakad ang mga empleyado ng mabilis, pabulong ang usapan at ang mga matay takot na nakatuon sa mga elevator. May malaking pangyayari ngang naganap. Umakyat si Sofia sa pinakamataas na palapag, malakas ang tibok ng puso na para bang naririnig ito ng lahat sa paligid. Puno na ang boardroom. Nakaupo si Don Alfonso sa ulo ng mesa. Nandoon si Marco, halatang pagod pero may dala ring pag-asa sa kanyang hitsura.
kasama rin si Atty. Robles at ang iba pang miyembro ng lupon sa kanilang mga nakasanayang pwesto. Sa isang sulok, nakatayo ang dalawang hindi pamilyar na tao, isang lalaki at isang babae na parehong nakasuot ng madidilim na profesional na damit. Seryoso ang mga mukha, malinaw na mga abogado o investigador. Ang isang kapansin-pansing wala roon ay si Patricia. Miss Medina, panimula ni Don Alfonso, at ang tono ng kanyang tinig ay lubos na nagbago mula sa huling nilang pag-uusap. Kami may utang sa inyo ng isang paghingi ng paumanhin. Pinatunayan ng isinagawa naming cybersecurity examination ang bawat detalye ng ulat na inyong isinumite. Ang mga electronic na mensahe ay talaga nangang ipinadala mula sa workstation ni Patricia Herrera gamit ang access credentials na nakuha niya sa hindi tamang paraan. Higit pa rito, may natuklasan ang investigasyon na hindi namin inaasahan. 6 na buwan na pala siyang kumukuha ng kumpidensyal na impormasyon ng kumpanya bago ka pa man nagsimulang magtrabaho dito. Tumayo si Marco mula sa kinauupuan at kitang-kita ni Sofia ang tunay na emosyon sa mukha nito. Sofia, napatunayang wala kang kasalanan at higit pa roon, nailigtas mo kami mula sa isang panganib na hindi namin namalayan. Kung hindi mo ipinaglaban ang katotohanan, maaaring nagpatuloy si Patricia sa kanyang pagnanakaw hanggang sa tuluyan siyang lumipat sa kakompetensyang kumpanya na maaaring sumira sa mga kontrata at ugnayang taon nating binuo. Si Ginoong Delgado, ang board member na unang nagmadaling humusga laban kay Sofia, ay napalunok at naglinis ng lalamunan. Miss Medina, sa ngalan ng buong board, taus-puso kaming humihingi ng paumanhin sa pagdududa sa iyong integridad. Nagpadalos-dalos kami sa paghuhusga batay sa ebidensyang hindi naman namin masusing sinuri. Isa itong malaking pagkakamali sa aming panig. Ano na ang nangyari kay Patricia? Tanong ni Sofia. Mas matatag ang kanyang tinig kaysa inaasahan niya. Ang isa sa mga investigador ang sumagot. Inaresto siya kaninang madaling araw. Kasalukuyan siyang nahaharap sa mga kasong may kinalaman sa pagnanakaw ng kumpidensyal na impormasyon ng kumpanya, computer-related fraud, at sabuatan upang saktan ang organisasyon. Ang ebidensiyang nakalap laban sa kanya ay tiyak at hindi maikakaila. Bukod pa rito, nakipag-ugnayan na kami sa Global Dynamics tungkol sa kanyang pagkakasangkot at itinigil na nila ang anumang pag-uusap sa kanya. Wakas na ang kanyang karera sa industriyang ito. Naramdaman ni Sofia ang isang bugso ng matinding ginhawa. Gaano man ito kalakas ay halos ikinawala niya ng balanse, katarungan. Sa wakas, naipagkaloob ang katarungan, ngunit hindi pa tapos si Don Alfonso sa kanyang pagsasalita. Miss Medina, ang Board of Directors ay nagsagawa ng masusing pag-uusap tungkol sa iyong sitwasyon. Inaamin naming hindi ka lamang namin pinakitunguhan ng di makatarungan. Nawalan din kami ng isang taong may pambihirang kakayahan dahil sa sarili naming kapabayaan. Dahil dito, nais naming mag-alok sa iyo ng isang posisyon. Saglit siyang tumigil, tiniyak na nakuha niya ang buong atensyon ni Sofia. Nais ka naming alukin ng posisyon bilang Director of International Relations. Isa itong executive level na tungkulin, may kaukulang kompensasyon, kumpletong benepisyo at kapangyarihang bumuo ng sarili mong team. Ito ang dating posisyon ni Patricia, ngunit pinalawak ang saklaw upang kilalanin ang iyong natatanging galing sa wika. Napahanga si Sofia na wala siyang agad nasabi. Direktor, isang executive level na posisyon, higit pa ito sa kanyang pinangarap kahit sa kanyang pinakamalalayong pangarap. Hindi po ako nakapagtapos ng kolehiyo, na isagot niya sa wakas. Wala po akong mga karaniwang kwalipikasyon. Ngumiti si Don Alfonso, isang totoong ngiti na puno ng init. Miss Medina, ipinakita mo ang mga katangiang walang paaralan, ang makapagtuturo.
Ipinakita mo ang integridad, ang tapang at ang kakayahang lutasin ang mga komplikadong suliranin kahit sa ilalim ng matinding presyon. Mas mahalaga ang mga ito kaysa anumang diploma. At higit pa roon, bahagi ng iyong kompensasyon ang suporta para makapagpatuloy ka ng formal na edukasyon kung gugustuhin mo. Sasagutin ng kumpanya ang anumang kurso sa universidad o profesional na sertipikasyon na pipiliin mong tahakin. Lumapit si Marco sa kinatatayuan ni Sofia. Sofia, tanggapin mo sana ito. Kailangan ka ng kumpanya. Ang mga tulad mong nagsusumikap hindi para lang magpakitang gilas, kundi para gumawa ng tunay na pagbabago. Ang mga tulad mong hindi sumusuko kahit paulit-ulit sinasabihan ng mundo na wala silang lugar. Naramdaman ni Sofia ang pag-init ng kanyang mga mata, ngunit sa pagkakataong ito, luha ng kaligayahan, hindi ng sakit. Naalala niya ang kanyang ina, ang mga gabing puyat sa pag-aalaga, ang tambak ng mga bayarin sa ospital. Naalala niya ang mga taong sabay-sabay niyang pinasukan, ang mga wikang natutunan niya mag-isa dahil wala siyang ibang daan. Naalala niya ang bawat sandali na pinaramdam sa kanya ng ibang tao na kulang siya dahil wala siyang diploma o tamang koneksyon. Tinatanggap ko ang alok, deklarasyon niya. Sa wakas, malinaw at matatag ang tinig. Ngunit may isang kondisyon. Nais kong paimbestigahan ng Human Resources Division ang mga pamantayan nila sa recruitment. Nais kong maglunsad ang kumpanyang ito ng mga scholarship at programa para sa mga mahuhusay na individual na walang access sa tradisyonal na edukasyon. Gusto kong mabigyan ng tunay na pagkakataon ang mga katulad ko, hindi lang puro magagandang salita tungkol sa diversity and inclusion. Tumango si Don Alfonso bilang pagsang-ayon. Isang kasunduan, maaari mo pangang pamunuan ng inisyatibong iyan kung nanaisin mo. Bahagi na ito ng iyong responsibilidad bilang direktor. Dumaan ang mga sumunod na araw sa bilis ng pagbabagong hindi inaasahan. Nilagdaan ni Sofia ang mga kontrata, nagsimula ng mga pagpupulong sa HR at inumpisahan ang pagbubuo ng kanyang team. Agad tinanggap ni Diego ang paanyayang sumama sa kanyang departamento bilang senior analyst. Maging si Lucas, matapos ang masusing pag-uusap upang tiyakin ang kanyang kaligtasan, ay kinilala ng opisyal at binigyan ng malaking bonus bilang pagkilala sa kanyang ginawa. Gayunman, sa opisyal na ulat, inilahad na ang pagkakatuklas ay bunga ng external audit upang maprotektahan siya laban sa posibleng ganting kilos. Lumipat si Sofia at ang kanyang ina sa mas maluwag na apartment sa mas maayos na komunidad, malapit sa isang mahusay na ospital kung saan makakatanggap si Doña Carmen ng mas maayos na gamutan para sa kanyang kondisyon sa bato. Kumuha rin siya ng part-time na nurse upang tumulong sa pang-araw-araw na pag-aalaga. Bumili siya ng mga kasuotang akma sa bagong tungkulin, ngunit hindi niya nakalimutang balikan ang pinagmulan niya. Madalas pa rin niyang piliin ang simpleng puting blusa at itim na pantalon kaysa sa mamahaling business attire na kaya na niyang bilhin. 3 buwan nang lumipas, abala si Sofia sa kanyang opisina, isang malawak na silid na may tanawing urban. Habang sinusuri ang mga proposal para sa pagpapalawak ng operasyon ng kumpanya sa Asia at Europe, lumaki na ang kanyang team sa 12 miyembro, kombinasyon ng mga batikan at mga natuklasan niyang talento mula sa hindi inaasahang lugar, mga taong kailangan lang ng isang pagkakataon. Pumasok si Marco nang hindi kumakatok, isang ugaling nahubog mula nang mabuo ang isang matibay na propesyonal na ugnayan sa pagitan nila, batay sa respeto. May magandang balita ako, anya, may ngiting sumilay sa kanyang muka. Ang kasunduang Chinese na iniligtas mo. Labis ang kasiyahan ng mga investor sa naging resulta, kaya't nais nilang dagdagan ng 3 beses ang puhunan nila. At partikular nilang hiniling na ikaw ang personal na mamahala sa lahat ng negosasyon mula ngayon.
Sinabi nila na hindi pa sila kailaman nakatrabaho ng isang taong may ganung kalalim na pag-unawa sa parehong wika at kultura. Napangiti si Sofia. Mag-aayos ako ng video conference para sa susunod na linggo. At Marco, tungkol sa inisyatibong scholarship na isinulong ko, nakatanggap na tayo ng unang 20 aplikasyon mula sa mga kabataang nagmula sa mga komunidad na kapos sa oportunidad. Ilan sa kanila ay marunong ng 3 o 4 na wika na natutunan nila ng mag-isa. Ang iba naman ay nakabuo ng kakayahan sa programming o analytical work dahil sa pangangailangan. Lahat sila ay may taglay na katalinuhan at bawat isa ay karapat-dapat bigyan ng pagkakataon. Tumango si Marco bilang pagsang-ayon. Personal nating susuriin ang bawat aplikasyon. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Mas banayad ang kanyang tinig. Alam mo, may mga pagkakataon na naiisip ko kung ano kaya ang nangyari kung hindi mo narinig ang pag-uusap ko sa telepono kasama ang mga Chinese investor noong araw na yon. Kung natapos mo lang ang paghahatid mo at umalis ka kaagad, siguradong nawala sa atin ang kontrata. Pero higit pa roon, nawala rin sana sa amin ang pagkakataong makilala ka, matuto mula sa iyong halimbawa at mapahusay ang paraan ng aming pamamalakad. Tumingin si Sofia sa bintana, patungo sa malawak na tanawin ng lungsod sa ibaba. Ang parehong mga kalsadang dati nilalakbay niya sakay ng motorsiklo bilang tagapagdala ng mga parsela. Ibang-iba ang tanawin mula sa ika-32 palapag, ngunit hindi niya kailanman hahayaang malimutan kung paano ang itsura ng mga kalsadang iyon mula sa lupa. Ang pananaw na iyon, ang alaala ng kahirapan at payak na pamumuhay, ang nagsisilbing koneksyon niya sa realidad, ang nagpapalalim sa kanyang pagiging epektibo. Ang tunay na diwa ng kanyang trabaho ay hindi lamang nasusukat sa galing sa wika o halaga ng kontratang milyones ang halaga. Ito ay tungkol sa pagkilalang sa bawat transaksyong pangnegosyo ay may taong nasa likod nito. At ang bawat taong iyon ay nararapat tratuhin ng may dignidad, kahit anong palapag pa sila nagmula. At kaya nga, ang dating courier na tila hindi napapansin sa mundo ng korporasyon ay naging isa sa pinakamahalagang executive ng kumpanya, hindi dahil nilimot niya ang kanyang pinagmulan, kundi dahil iningatan niya ito ng buong linaw. Naging alamat ang kanyang kwento sa loob ng Fontana Industries bilang patunay na ang pambihirang kakayahan ay maaaring matagpuan sa mga di inaasahang lugar, at na ang tunay na sukatan ng isang tao ay hindi nasusukat sa diploma o apelyido, kundi sa tibay ng loob, sa prinsipyo, at sa kahandaang bumangon muli sa tuwing sinusubok ng buhay. Dumating si Sofia Medina para maghatid ng parsela, ngunit sa huli, mas mahalaga ang kanyang naihatid, isang aral tungkol sa tapang, katarungan at ang makapangyarihang epekto ng pagbibigay ng nararapat na pagkakataon sa mga taong tunay na karapat-dapat.